DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa alas 4:05. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister Elpo, Elaine Apit. Ba't ikaw na naman? Dagdagan ba yun? Ano ba iba? Narito ang headlines na ating mga balita ngayong araw ng Martes, 16 ng buwan ng Enero. Transport caravan ng Piston at Manibela. Hinarang ng mga pulis sa Mabuhay Rotonda sa Quezon City. Presyo ng galunggong inaasahang babagsak sa Marso ayon sa Department of Agriculture. Sana kasama ang salmon. Salmon. Department of Agriculture inamin na wala pang pondo para sa ayuda sa mga magsasakang apektado ng oversupply. Oversupply na ano? Hirit na gawing unicameral ang dalawang kapulungan ng Kongreso, maagang binaril sa Senado. Pagsusog naman sa political provisions ng charter change, hindi raw papayagan ng mga senador. Dapat ay sa economic provisions lang. Mas maraming Pinoy, todo suporta naman sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa tensyon sa West Philippine Sea. COVID-19 cases sa Pilipinas bumaba ng 4% sa nakalipas na linggo ayon sa Department of Health. Gastroenteritis outbreak sa Baguio City, contained na 5 water refilling stations, nagpositibo naman sa E. coli bacteria. Mga Pinoy sa New York pinayuhang wag bumiyahe dahil sa banta ng record-breaking na snowstorm. Naku, mararating pa naman yung pamangkin namin doon. Samantala, Metro Manila nakaranas naman ng malamig na panahon ngayon sa 23.2 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Sa detalye ng ating mga balita, hinarang na mauto ng Manila Police District ang transport group ng Manibela at Piston sa kanila isinagawang transport caravan sa Maynila. Batay sa report ni Boy Gonzales, hindi na pinayagan pang makarating ng Menjola ang nasabing grupo ng mga jeepney drivers. Dahil doon pa lamang sa Espanya ay doon lamang sila pinintulutan na magsagawa ng programa. Ayon kay Mara Balbuena, leader ng grupong Manibela, hinarang sila ng mga pulis at kanilang mga miyembro na galing ng Cavite at Bulacan para di magsama-sama o makasama sa kanilang transport protest. Gandang paliwanag ni Mar Valbuena. Yung mga nasa Malolos pa lang, hindi na ho pinalusot. Yung mga nasa Cavite na naghanda po ng 1 linggo, inipit po ng ating mga kapulisan. Hinold nila yung kanilang mga lisensya, hindi pinapaalis. Kung may violation, tikitan, paalisin na. Ayaw pong paalisin yung grupo namin doon sa pagkaka-hold sa kanila. Naniniwala si Balbuena na ginigipit sila ng mga otoridad para hindi matuloy ang kanilang kilos sa protesta. Una rito yung sinabi ng leader ng Manibela na nasa 10,000 hanggang 15,000 nilang miyembrong jeepney drivers ang
ang kasama sa protesta ngayong araw ng Martes. Sa kaugnay na balita, isinara sa mga motorista ang bahagi ng Mendiola sa Maynila kaugnay ng transport caravan ng Manibela at Apiston. Tulong-tulong naman ang mga tauhan ng Manila Police District at Manila Traffic and Parking Bureau para sa pagmamando ng trapiko na dulot ng pagsasara ng kalsada. Ayon kay MPD PIO Chief Philip Ines, nasa 700 na tauhan nila ang ipakakalat o ang ipinakalat para matiyak ang seguridad at kapayapaan ng kilos protesta. Dagdag pa ni Ines, magpapatupad sila ng maximum tolerance kaugnay ng isinagawang transport caravan. Samantala, itinigil muna ang pasada ng mga jeepney drivers sa Pasig na biyaheng Taguig Pateros para makiisa sa transport caravan ng Piston at Manibela. Ayon sa pamunuan ng TPP Joda, lahat ng kanilang mga drivers ay lumahok sa rally mula UP Diliman, Quezon City patungong Mendiola. Ayon sa nasabing grupo ng mga drivers mula Pasig, 500 sila mga drivers na nakikisa sa transport caravan, kasama pa ang kanilang mga pamilya at mga taga-suporta. Samantala, tuloy naman ang biyahe ng ilang jeep sa iba pang ruta, katulad na lamang ng Pasig, Quiapo at Pasig, EDSA. Hindi naman mapaparilisa at maapektuhan ang pampublikong transportasyon. Ito ay sa kaibila ng ikinasang transport caravan ng Piston at Manibela ngayong araw. Ito ang tiniyak ng mga malalaking transport group sa bansa na pabor sa PUV Modernization Program. Ayon sa grupong Pasang Mazda, Altodap, LTAP at ACTO, hindi sila titigil sa pagpapasada lalo't malaking porsyento ng mga tsuper ang nagpa-consolidate na. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 97.18% ang mga nagpa-consolidate na at iilan na lamang ang hindi na maituturing na kolorum pagsapit ng February 1. Labag sa batas ang gagawing pagkansela sa prangkisa ng mga jeepney drivers at operators. Katulad ng itinatakda ng LTFRB hanggang katapusan ng Enero. Ito ang nilinaw ni Congressman Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo at Chairman ng House Committee on Transportation sa issue pa rin ng PUV Modernization Program. Ayon kay Congressman Acop, nakasaad sa 2022 General Appropriations Act na hindi dapat makansela ang prangkisa ng mga jeepney driver sa bagay na kanilang tinatanong ang paliwanag ng LTFRB at DOTR kaugnay sa kanilang pagbabanta sa mga jeepney drivers na hindi lumahok sa franchise consolidation. Sinabi pa ng kongresista na hindi nga raw sila masagot ng mga taga-DOTR ukol dito dahil hindi naman naamyandahan ng batas hanggang sa 2024 General Appropriations Act. Samantala, wala pang rekomendasyon ang komite sa ngayon ukol dito dahil may kasunod pa silang pagdinig sa issue ng controversial na PUV Modernization at Franchise Consolidation. Ganito ang paliwanag ni Congressman Romy Acop. Doon sa pondo na inallocate na 1.05 billion, if I'm right, nakalagay doon yung mga kondisyones na dapat hindi i-cancel yung mga franchises o i-suspend yung mga franchises dahil nga sa kakulangan ng public transportation. Yun po ang nakalagay doon. So, pag-aaralan po ng DOTR and hopefully sa second hearing namin, meron na po silang isasagot sa amin. Yan po ang paliwanag ni Congressman Romeo Acop ng Antipolo City. Samantala, abay magit 2 araw nang nasusunog ang malaking oil mill sa Alaminos, Laguna.
Ba't di maapula, ha? Oo, Malaki ba malaki. ang oil mill na yan? Mukha lakay eh. Nasa ating linya si Fire Superintendent Fernan Hill Kagampan. Fire Superintendent Kagampan, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Sir Ma'am. Opo. Yes, Good sir. afternoon sir. Good afternoon po pala, sir. Sorry po. Ayan na, okay. Fire Superintendent Kagampan, sir, ano po ang dahilan bakit dalawang araw na hindi pa maapula ang sunog dyan po sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna, sir? Ganito po kasi yan, sir. Yung Copras po kasi, yung mga Copras, para ma-produce yung oil, nakatambak po, nasusunog po, nagre-rekindle. Kailangan po namin i-haul palabas para po yung mga baga matanggal po na nasa ilalim at marami po talaga ang nakalagay puro na supply ng mga Copras po, sir. Kaya ako natagalan po doon at bumagsak po yung mga trusses po ron. Ito rin po nagtatagal sa aming operation. So yung mga kopra po yung nasusunog kaya hindi maapu-apula yung apoy. Sir, gaano po karami ang tinutukoy po natin dito na kopra? Ilang tonelada, gaano po karami yung bilang ng kopra na nakastock dito? Opo, sa amin pong estimate po, ito ay mahigit 1,000 tonelada po, ma'am. Wow, dami. Napakadami. Oo. Oo. Opo, yun po ang aming estimate pero wala pa po kaming eksaktong volume dahil wala pa pong binibigay na affidavit plus yung may-ari pa ngayon. At dahil po, siyempre, yung ina-assess pa namin, yung talagang lalo yung mga damages, dahil natunaw na, naabon na po yung ibang kopra, tapos yung mga makina po doon, at saka yung mga mismong building, gumuhuri po yung trusses. Wow. Buong oil mill, Fire Superintendent Kagampan, sir, ay sunog na. Wala nang pakikinabangan, sir? Opo, gutted by fire na po yung yung mismong establishment po, sir. Opo. Ano ang dahilan, sir? Bakit nasunog po ang nasabing oil mill dyan sa Alaminos? Sa amin po ay under investigation pa po yan, pero po ang aming nakukuha mga statement at pinapa-affidavit pa po namin kasi sila, sir. Isang lugar lang po ang tinutukoy nila. Yung sa oil expeller na tinatawag. Yan po pinipiga yung Copras para maging oil. Doon nila tinutukoy yun. Lahat po ng mga nakasaksi po. Naku, Opo. Pero malawak. under investigation pa rin po, sir. Malawak ba, sir, itong oil mill na ito? Ilang hektarya ang lawak nito, sir? Sa akin pong tansya, sir, ay nasa mahigit 1 hektarya po yung area Wow. ng Nako. Ito sunog establishment po, sir. Opo. Ayan, nakita namin yung pader na lamang ang nakatayo, Superintendent Kagampan, sir. Opo, sir. Kaya yan nga po, yun nga pong ayun din ng isang, para hindi kumalat ang sunog at nakakontain lang siya dahil po ito napalibutan ng firewall, sir. At saka pasalamat din po kami na wala pong residential area sa malapit or isang delikadong lugar na katabi ng establishment na po yun, sir. So wala na pong, so yung katabing establishment po ay salamat sa Diyos na hindi naman naapektuhan itong sunog. Sir, kahapon po meron tayong binabanggit na data na nakuha natin na nasa 20 million pesos, ay 20 million ba yun? O yung ano po, yung pinsala. As of now po, Damage meron po na tayong, sunog. meron na po ba tayong estimated sa kahapon po yung initial na inilabas. Ngayon po, may update po ba tayo doon? Wala pa po, sir. Wala po, ma'am. Ayun po yung initial po lang po naming estimate dahil po yung sa spot report po namin. Pero hindi pa po kami makabigay ho ng konkretong sagot sa inyo dyan dahil po magbabase po kami dyan sa idideklara po na affidavit of loss ng may-ari. Kung po ang hinihintay po nating araw, pero mas lalaki pa po dyan ang presyo sa tingin ko dahil yung palang pong Copras na yun ay may presyo po yan. Opo. Fire Opo. Superintendent Kagampan, sir, luma na ba itong oil mill na ito dyan sa Alaminos? Sa aking pagkakatingin ay may katandaan na rin po siguro ito dahil kung mapapansin ninyo, yung katabi niyo mga establishment ay puro bago ho eh. Bago lang ho kasi akong install po dyan ng fire marshal kaya hindi po ho man. Pero mapapansin niyo siguro ay may katandaan na rin po yung establishment na po. Sino po, sir, sino ang may-ari po, sir, nitong oil mill? Ang
May-ari po ay Francis Insan Incorporated po, sir. Ang nakalagay po sa kanilang business permit, sir. Hindi ko pa po na-verify, sir, kung sino po ang may-ari po, pangalan po ng may-ari, sir. At least wala naman pong nasugatan, wala pong namatay sa sunog. Fire Marshal Kagampan, sir. Ayun po, sir, ang aming pinapasalamat na wala ho tayong injury, wala rin ho tayong casualty, both sides, sa firefighter at saka po sa owning side po. Wala pong, nakalabas naman po sila lahat. At saka wala pong, during operation, wala rin ho nangyaring mga ganyang aksidente po, sir. Pero sa Opo. nakikita namin sa video, Fire Marshal Kagampan, sir, under control na po yung sunog. Ano po? Wala nang bantang kumalat pa sa ibang lugar. Opo, kaya lang po hindi ko po siya ma-declare na binabaan ko lang po ang alarm na second alarm dahil po yung nasa 80% na po ang ano po natin, operation po natin na nailipat na yung mga kopras. Kaya lang yung 20% po na natitira, hindi po natin alam po ano po yung nasa ilalim po noon eh. Kaya hindi ko po siya totally ma-declare na fire under control po, sir. Pero contained na po, sir. Ano oras na nagkasunog yan? Araw po ba o gabi? Madaling araw po, sir. Madaling Ng araw. 2:30 po, ng madaling araw po, sir. May operation po. May operation ng oil mill nung mangyari ang sunog. Opo. Ayon po sa mga statement ng mga nagtatrabaho po ron, sir. O-operate po sila, sir. Okay, Fire Marshal Kagampan, sir. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you po, Thank sir. you. Thank you Maraming po. salamat po, sir. Thank you po, sir, ma'am. Good afternoon po, sir. Mga kaibigan, Fire Marshal Fernan Hill Kagampan ng Alaminos, Laguna Fire Station. Ano kalang mga OWL ang ginagawa dyan? Bago OWL ba? Kasi lakay kopra, inyog yan, nyog. Kopra? Oo, nyog yan eh. Grabe, Oo. ano ha? Babalikan po natin mga kaibigan nilang pang detalya ng ating mga balita. Oras, Sister L. 4:23. Oras, Sister L. 28 minutes makalipas ang alas 4. Balikan natin ang mga balita. Standby sa ating mga reports. Inaasang babagsak ang presyo ng galunggong ngayong Marso. Bakit galunggong lang? Sana pati salmon, bangus, pampano. Uy, yung pampano lakay, bihira makahanap nun, di ba? Mamahalin Oo, yan. mamahalin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ito'y bunsod ng tinatayang pagtaas ng supply ng galunggong sa Marso at magtatagal hanggang Hunyo. Ano to, Secretary? Imported ba ito? Ayon kay Secretary Laurel, maglalaro ng 130 pesos hanggang 150 ang kada kilo sa presyo nito sa merkado. Ito nakalipas sa taon, kinailangan pang mag-import ng Departamento ng Agrikultura ng galunggong at iba pang isda para maibsan ang naging kakulangan ng supply ng isda dahil nga sa ano to? Susunod ito, Ivan, hindi ko mabasa itong sulat mo, bata. Ayan. Ayan, dahil sa kakulangan ng supply ng isda. Okay. Ayan na, pag sasala ng ano, ito, sige na nga, ano nga. Uy, sulat mo rito, ito mo yung sulat mo rito. Samantala, basta yun na yun. Babasahin nila natin ulit mamaya. Samantala, hindi naman sosolohin ng mga driver ang monthly amortization ng mga modern jeep. Oras na mag-upgrade na ang mga corporation o cooperative ng kanilang units. Ito naman ang nilinaw ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Ang paglilinaw ng opisyal ay kasunod ng mga usap-usapan na mga driver lang ang magbabayad ng buwanang payment sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Binigyang diin ni Ortega, hindi tama na driver lang ang magbabayad dahil miyembro sila ng kooperatiba. Hindi naman pala daw lakay solo lang. Ang pagbabayad ng unit. Hindi naman daw sosolohin lang. Kooperatiba? Dapat daw lakay ang kooperatiba rin ay magbabayad. Sabi nila.
sila ng komisyon, laki-laki. Samantala, update sa transport caravan na hinarang ng mga pulis sa Welcome Rotonda. Nasaan na yung mga jeepney drivers, boy? Nandyan pa rin ba sila sa Welcome Rotonda? Nakalampas ba dyan? Nakarating sa Espanya? Saan sa Espanya? Boy Gonzales, please come in. Hanggang dito sila sa PLDT. Dapat ang PLDT sa Espanya, Boulevard. Mamatigas pa rin ang mga dalawang transport group na hindi umalis dito Boy, sa... Ang dami niyan, boy. Marami pala ito, boy, ha? Oo, ayun ang pila, oh. Sarado isang lane. Ay, yung isang tama. Nagsimula yan na kayo, kung di ako nagkakamali, mag-alas 2 ng hapon hanggang ngayon, barado. Ang Barado, daloy na sasakyan dito sa Espanya Boulevard. Wow. Naman kanina, pinayagan ng mga pulis ng 30 minuto para makapag-sagawa ng programa, pero hindi nasunod yun. Ang nasunod gaya ang mga grupo ng Preston at Manibela. Maging ang iba't ibang kasama ng mga dalawang transport group, ang iba't ibang militanteng grupo na sumama sa kilos protesta. At medyo parang may tension na kayo dito sa mismong harap to. Yung police at yung mga chopper na nagsagawa ng transport strike. Kanina ay binalak sila nga magtulo sa Menjola, pero pagdating nila dito sa may lagpas ng circle ng Mabuhay Rotonda, ay hinaran na sila ng mga pulis. May mga sasakyan dito ng truck ng bumbero dito na naka-ready lamang, at meron ding sasakyan lakay ng DJMP. Sasakyan ng DJMP. At pero hindi pa rin natinag ang mga sa kanilang sinasagawang programa. Boy, dito sa Lugyas Sakay. saan nakita naming video rito? Ang dami, ano? Saan ang punot dulo nito? Mula Welcome Rotonda hanggang saan ito sa Espanya? At hanggang saan ang dulo sa Quezon Avenue? Quezon Avenue, Lakay, hindi ko na siya matanawan. Tinunan ko kasi yung video mula dyan sa pinaka-footbridge ng Mabuhay Rotonda. At kitang-kita ko dyan yung haba ng mga jeep ng mga chopper na nakaparada dito sa naturang lugar. Hindi pa natin malaman kung ano na pagkasunduan sa ngayon. Kanina ay binibigay sila ng mga kanilang hanggang kalahating oras hanggang isang oras para magprograma dito. Pero mukhang hindi nasunod. Mukhang ang plano kanina, si Renato Reyes kasama rin dito. At nakita ko si Modi Miranda ng Houston. Medyo nasa biskong tabi ng pinaka-speaker lang kayo. Pagka nandun ko sa pinaka-speaker, hindi mo marinig yung usapan ninyo. Kaya lumayo ko dito sa kanilang lugar. Kaya nasa pagitan ako ng mga pulis at ng mga chopper. Siguro, boy, baka kinabahan yung mga otoridad sa dami ng mga jeepney drivers kaya hinarang nila. Hindi na pinayagang makarating pa ng Menjola. Dahil sa marami nga ay hindi na sila pinaintulutan na makapasok pa ng Menjola. At naka-ready naman at dito mismo sa harapan ang sa pagitan ng mga. Kaya tinitignan ko yung kung Boy, okay boy. Hanggang kailan sila magrarally dyan, magpo-programa sa Welcome Rotonda, Espanya at Quezon Avenue, boy? Natapos na lakay yung tapos na. mga tagapagsalita. Pero hindi pa natin malaman kung tutuloy sila sa Menjola o magkukusang mag-uwian na ikatapusin na ang kabilang programa dito sa lugar. Kaya nakausap ko yung mga ground commander ng Philippine National Police kung ano ay napagkasugla nila kung mag-uwian na ba o hindi pa ito mga chika na nagsagawa ng business protesta transport strike pala
patungo sana sa paanan ng Mendela. Pinipil kanina si Modin, si Piston saka sa Valbuena ng Manibela, hindi ko na makita ngayon dahil baka nasa bandang gilid-gilid lamang. Pero ito nga nakikita ko ngayon, yung grupo ng yung may mga malaking tarpaulin ng Manibela na nakalagay na no to PUB face out, at ang mga super ay talagang nandito sa mismong unahan. Mamaya malaman natin na tayo kung nagkusang disperse itong mga super. Ito na kayo, pakinggan natin yung binabanggit ng kanilang leader kung aalis na sila. Medyo mahina, boy. Di maintindihan, boy. Boy, di maintindihan, boy. Anong sabi niya? Mukha na Tutuloy na Mendiola. Sige, boy. Anyway, boy, tutukan mo yan. At siguro para sa advisory sa mga motorista, yung po manggagaling ng Quezon City na dadaan ng Quezon Avenue o kaya Espanya na papuntang Quiapo, iwasan nyo na po ang lugar na ito. Dahil talagang hindi madadaanan na Barado po yan. barado na. kumana ka sa Mayon Street. Ayan, Mayon Street. Kumanan sila doon. Iwasan na nila itong lugar ng paglagpas ng Welcome Rotonda. Mabuhay Rotonda. Okay. Para makaiwas sila sa abala, sa traffic. Dahil kanina pa halos mahigit sa 2 oras na ang kilos protesta o transport strike ng mga tsuper dahil sa PUB modernization. Yan pa rin ang sitwasyon na kayo na magkatabi tayo rito. Ano man mangyayari dito sa pag-uusap ng mga pulis kung binigyan na naman sila ng taning kung ilang oras, anong oras para i-disperse, kung i-disperse sila o hindi dito mga nagsagawa ng transport strike. Para sa kauna-una sa Pilipinas, dito si Bago sa tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ayan, tinatakot-takot yung mga jeepney drivers. Ayan, nagalit na sila. Ang dami ng lakay, barado no? Okay, mga taga-DOTR, lumabas kayo, harapin nyo sila. Chairman Chupilo Guadis. Ay, nako. At Secretary Jimmy Bautista. Ay, nako talaga. Samantala, report mula sa Kamara, Miss Sister L. Eto naman lakay, update muna tayo mula sa Kamara mga senador. Lumambot ang posisyon pabor sa Chacha matapos ipatawag sa Principal's Office. Naipatawag sa Principal's Office? Aba? Alamin nga natin ang detalye kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Hindi naman siguro kasi ang Malacanang at Kongreso ay co-equal body ng gobyerno yan. Co-equal yan. Kaya mali po yung ipinatawag ng Malacanang ang Senate President. Ayan. Siguro sa isang dictatorship, pwedeng ganun. Pero nasa demokrasya. Demokrasya. Co-equal po yan, mahibigan, ang judiciary, executive department at legislative branch ng ating pamahalaan yan ng Kongreso. Okay? Pero kung sino ang may sabi niyan, alamin natin mula kay RH12. Milky Ruganan. Manang Milky. Lakay at Sister L, si mismong Pangulong Bongbong Marcos ang nakiusap sa mga senador na simulan na ang pag-aaral sa amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Lumambot ang posisyon ng Senado pabor sa Chacha matapos ipatawag sa Principal's Office o ibig sabihin sa Malacanang. Ito ang idinitalye ni dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., dating chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Ayon kay Garbin, ang pagpapatawag sa Principal's Office ay nangyari noong Martes.
Sabi pa ni Garbin dahil dito, mistulang ipinatawag daw ang Senado ng prinsipal para gawin ang kanilang assignment o homework. Paliwanag ni Garbin, consensus ng Kamara at Senado noon pang nakaraang taon na amyenda na economic provisions ng ating saligang batas. Dagdag pa ni Garbin noong 18 Congress na ipasa na ng Kamara ang House Resolution number 2 na nagsusulong sa economic amendments ng 1987 Constitution. Ito ay sa pamagitan ng forma ng Constitutional Convention o CONCON. Ang problema ayon kay Congressman Garbin, walang nangyari daw, inupuan at kinahon umano sa Senado. Ito ang dahilan kaya naitatawag sa Principal's Office si Senate President Zubiri para umusad na ang tsa-tsa sa Senado. Pero may punto ka dyan, Lakay, co-equal naman sila. Ang sabi naman nakikiusap si Pangulong Marcos na simulan na ng Senado ang pag-aaral sa charter change kasi meron daw usapan ang Kamara at Senado last year pa daw na pag-uusapan na itong charter change sa amyenda sa economic provision para makatulong daw na makahikayat tayo ng mga foreign investment. Wala bang sundot, wala bang threat ang presidente na, sige, kung ayaw mong sumayaw ng tsa-tsa, baka ma-impeach ka. Tango na. Mapalitan bilang Senate Prem. Makudita. Makudita pala. Sa personalidad ng Pangulo Lakay, mukhang wala naman ang gano'n. Yes, correct. Malapit na. Sa pakiusap. pakiusap. Hindi style ng Presidente Marcos ng ganyan. Pero anong sabi ni Congressman Garbin? Paano daw yung sagutan ni Senate President Zubiri at House Speaker Romualdez? Wala naman sa naidetalye na kahit sasagutan ng Speaker at ng Senate President. Pero alam mo, baka hindi kasama si Garbin sa Malacanang. Oo, baka naman nag-usap ng maayos lalo at kaharap nila ang Pangulo at sinasabi niya kung talaga meron ng consensus ang Senado at Kamara, dapat umusad na. Kasi yung bill para dito, yung amendments on the economic provision, naipasa na ito ng Kamara last year pa, Lakay at Sister L. Pero ang sabi nga ni Garbin, nauupuan daw sa Senado. So ipinaalala ng Pangulo na naipasa na ito, kamusta naman sa Senado, dapat maamyendahan na rin yung konstitusyon. Sinadya naman talagang upuan kasi bakit daw inuuna pa yung tsa-tsa kaysa sa mga problemang mas malala na dapat tutukan. O sa bagay, Lakay, may na inupuan ng Senado, maging ng Kamara na rin dahil noong unang bahagi ng 2023, Lakay, ay talaga na matindi ang problema natin. Kababangon lamang sa pandemya at dapat ekonomiya ang uunahin. So siguro ito rin yung posisyon noon ng Senado. Pero maganda na nag-uusap din ang Malacanang at dalawang kapulungan ng Kongreso para umusad kung ano man yung gusto rin ng Malacanang on the economic provisions ng 1987 Constitution. Okay, tama yan. Maraming salamat, Mana Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Ikaw, Aling Carmelita, ano ba ang sayo po ninyo, ha? Cha-cha, tango, o kaya kuratsa? Let me love you, Carmelita. Ayan, napag-usapan. Lakay parang Sunday yung pakiramdam ko pag yan yung naririnig ko. Ganun ba? Mga tugtugang Sunday yan, di ba? Sandali lamang, Het. Ayan, report mula kay Raymond. Ang report naman mula kay Raymond, exploration ng mga mineral sa West Philippine Sea. Gustong ipasama sa tsa-tsa ni Senator Francis Tolentino na buksan sa mga dayuhan. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, nagpahayag ng suporta si Senator Francis Tolentino sa resolution na inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Loren Legarda at Sani Angara para redesign ang mga economic provisions ng ating saligang batas. Ngunit gusto nito ay hindi lamang nakatutok sa advertising, education at public utilities ang bubuksan sa mga dayuhan, kundi pati na ang exploration ng mga mineral sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Tolentino, walang kumpanyang Pilipino ang may kakayang magsagawa ng exploration sa West Philippine Sea. Dito natin kailangan ng capital at equipment ng mga dayuhang bansa. Giit ng Senador, malaking tulong sa ekonomiya ng bansa kung mapakinabangan natin ang mga mineral resources sa West Philippine Sea. Dahil ang naunang joint exploration project sa pagitan ng Pilipinas, Vietnam at China ay pinawalang visa ng Korte Suprema. Narito si Senator Francis Tolentino.
Para sa akin, para natin exploit, develop, extract ang natural resources sa West Philippine Sea. Sa resto ba? Kailangan natin ng puhunan ng ibang bansa, capitalization, at kailangan natin yung teknolohiya at equipment nila. Yung pang-drill, yung pang-extract. Sa tingin naman ni Senador Amy Marcos ay CONAS o Constituent Assembly ang kalalabasan ng kanilang pagripaso sa mga economic provisions ng ating saligang batas kahit hindi pa ito binanggit sa resolution ni Senate President Zubiri, Senator Legarda at Angara. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Must start back for some affection from your direction, night after night. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Lolita, Meron ka bang sumayaw ng cha-cha? Dati lakay. Na-try ko na. Ganun ba? Na-try ko na. Madali lang pala. Oo. Charot. Turo mo nga ako niyan. Hindi, just lang kita. Pero di na-try ko na lakay. Pero yung may mga basic step lang. Babalikan natin lang pang mga reports. Si Standby Edniel Parosa. Pumapasok po ba kayo ng Campo Aguinaldo? Ayan, mahigpit po ang pagpasok dyan. Mahigpit ang seguridad. Paghigpit sa Campo Aguinaldo walang kinalaman sa ugong ng destabilization. Yan po ang sabi ng AFP spokesperson. Standby Miss Alia Catlo de Fort sa showbiz. Hala? Ano yung skandal ni Harleen Budol? Hindi lakay. Ano yan? Vlog kasi. Content. Ganun ba? Tapos kain tayo yung mukbang yata yan lakay. Ano? Mukbang. Anong mukbang? Yung kumakain ka bang binivideo. Ganon? Mukbang. Ba't na may skandal? Kakain lang, may skandal na? Kasi lakay, meron kasi siyang naging issue before. Okay. Na kain tayo. Yung, yung kainan. Basta, si Aliyah mag-explain mamaya. 88 naman yan eh. 88, ayan. Bakit to? Babalikan natin ang mga reports na yan. Oras sa Sister L. It's 4:48. Sa Sister L. 50 minutes after 4. Standby Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. Standby Miss Aliyah. Happy birthday muna kay tingnan mo nga naman, malapit na pala mag-birthday. Sino ba itong Elaine Apit na ito? Ayan. Happy birthday Miss Elaine Apit. Geoffrey Andawi, Nerissa Nunag, Joan Arca, Nicole Louie Pagirigan, Jonalyn De Silva, Rogelio Elipante, at Aljon Belsumbre, at Tunying Taberna. Ayun. Listahan pala yan ng mga may birthday. Yung mga taga-MBC, Manila Broadcasting. Ba't tayo mag-birthday? Kasama ka pala rito. Next, lakay? Kailan ka ba? Sa 21 pa lakay. Ganun ba? O di advance? Sunday yun, lakay Sunday. Pati pala, kasama pala si Bossing Jomay Paroko. Ay, oo, si Boss Jomay January 21 din. Ayan, happy birthday din kay Ateng Milagros Domingo. Ay Ateng, kumusta ka na? Happy birthday. Kay Brad Eugene Rosales. Kumusta ang kapan bread natin na Brad Eugene, ha? Hinahanap ng mga taga TLK. Happy birthday din kay Brad Joji Aquino at kay General Danny Pamonag. Happy birthday. Samantalang nabiyayaan ng karagdagang pasilidad ng mga mag-aaral sa bayan ng Pura Tarlac matapos pasinayaan kamakailan ang dalawang palapag na classroom building na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang nasabing school building na nagkakalaga ng halos 18 milyong piso ay formal nang binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paaralan sa bayan ng Pura na napinsala ng isang malakas na lindol noon. Labis na mga pasalamat ni Mayor Freddy Domingo ng Pura Tarlac sa ipinagkaloob na tulong ng PAGCOR na anyay magsusulong para sa magandang kinabukasan ng mga batang mag-aaral sa kanilang bayan.
At report mula kay Edniel Parosa, Sister L. Paghigpit sa Campo Aguinaldo, walang kinalaman sa ugong na destabilization ayon yan sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Elaine, pinasinungalingan ng Sigatahang Lakas ng Pilipinas sa mga agam-agam na may kinalaman sa isyu ng destabilisasyon ng paghihigpit na ginagawa ngayon sa Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla Taburlupa, regular na heightened screening ang ginagawa sa gate ng headquarters kung saan pinahanapan ng decals yung mga pumapasok na motorista. Pati kasi Lakay, mga tauhan ng media na dati nakapapasok naman sa main entrance ng Campo Aguinaldo, nalilipat pa ngayon sa Gate 6 ng National Military Headquarters. Paliwanag ni Colonel Padilla, karaniwan ng nag-iigpit ng AFP tuwing entrada ng taon, lalo't nire-renew ang sticker o decals na mayroon para sa active personnel at mayroon din naman para sa civilian basta pasok sila sa parameters. Pinawi rin ng unang babaeng spokesperson ng AFP ang mga pangambang paraan ito ng kasundaluhan para hindi makapasok ang mga retiradong opisyal ng militar sa gitna ng ugong ng destabilisasyon sa Hanay. Di ni Padilla, walang veracity o katotohanan sa mga napapaulap na destablat. Bagay na nilinaw na rin naman AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Sa katunayan, pwede pa naman umanong makakuha ng decal itong mga retired military official basta sponsored sila ng isang aktibong sundalo ng AFP. Pakinggan natin si Colonel Padilla. It's standard operating procedure for our guards to ask the identity of people coming in and out of our camps. So if they are given that situation, it's only standard procedure and not really anything sort of destabilization talk. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magtatayo sila ng karagdagang cold storage facilities para sa agri-products. Ayon kay Secretary Laurel, ito upang matugunan ang mga issue sa oversupply ng agri-products sa bansa na itinatapon na lamang ng mga magsasaka. Sabi pa ni Laurel, ito ay ang mabilis na solusyon sa issue ng oversupply na sana matapos na sa June 2025. Narito si Secretary Francisco Laurel. That's the main reason why I went to the FTI last Friday to see what available land available sa FTI, and to address that situation, we will be building 5,000 pallet position cold storage for high-value crops and vegetables, which includes vegetables, to serve only the cooperatives and the farmers in our country, para nga ma-address yan. Samantala, kaugnay ng balitang yan, inamin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang pondo para matulungan ang mga magsasakang apektado ng oversupply. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni Laurel na walang immediate solution o cash aid para sa problema ng oversupply ngayon. Git ng kalihim, patuloy na pinag-aaralan ng ahensya ang problema ng oversupply upang matulungan ang mga lokal na magsasaka sa bansa at hindi masayang ang kanilang mga ani. Narito po ang pahayag ni Secretary Francisco Laurel Jr. As of now, wala dahil technically there's no fund to help them. But once what I have discussed with FTI just the other day is, and including Kadiwa, is pag natayo na natin yung storage at meron na tayong pagtataguan yan, kung meron man incidents na ganyan, it's either itago nung farmer yung excess production nila sa storage, whether it's subsidized by the government, that's to be arranged, or the government buys those excess product at a certain price to be distributed through Kadiwa and everything. But immediate solution for that, wala. Samantala, muling nanindigan ang Department of Foreign Affairs sa One China policy sa kabila ng pagbati ng Pangulong Bongbong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpapasalamat lamang si Pangulong Marcos
sa pangalaga ng administrasyon ng mga OFWs nang batiin at i-congratulate niya si Lai Ching-te sa pagkapanalo sa nakalipas na presidential elections. Sabi ng DFA na mayroong mutual interest ang Taiwan at Pilipinas para sa kaligtasan na mahigit na 200,000 OFWs doon. Samantala nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa pagitan naman ng China at Taiwan dahil sa pagproklama na parte pa rin ng China ang Taiwan bilang kanilang probinsya. Showbiz. Sa atin namang showbiz, ito na lakay. Pero sandali lamang Miss Elaine, Sister yes, L, lakay. partner. Nabalitaan mo na ba na may aabangan daw sa Manila Broadcasting Company? Balita ko nga lakay meron. Excited na ako. Pero ang tanong, ano ba ito? Secret daw muna. Ganon? Bakit tayo nagsisekreto? Secret ba talaga yan? Oo, secret daw Kaya sige nga, abangan natin yan. Kaya nga sama-sama tayong Pilipino na dapat tumutok sa DZRH, sa DZRH TV. Yes, the best, Love Radio at Easy Rock para sa mga clue tungkol sa malaking balita na ito. Yes, tama ka dyan lakay. Nako hindi po ito fake news sa lahat ng mga viewers at listeners natin. Basta MBC, sigurado pong malaking balita to. Kaya abangan nyo po yan. Yes, ano daw yan lakay May, February 6 yata yan lakay. Abangan nila. Abangan natin yan. At sa showbiz. Sa ating showbiz, kain tayo. Kain tayo scandal ni Erlyn Budol. Anong gusto mong kainin? Pizza, pandiko, Coco Burger o Ang di gusto ko lakay yung yung Monay. Ayaw mo sa ng, kape. Ayaw mo ng Coco Burger? Ayan. Ayoko lakay. Okay na ako sa... Yung men's burger. Ayan. Panderegla. Ay, ito ko tawa. Ito na nga lakay, no ba? Kung ano-anong mga inaano mo. Pero hindi. Kasi yun da mga pala ngayon pagkabili ka ng pandiko. Pinasosyal? Oo. Uy? Hindi na po pandiko hindi na tawag dito. Ano nang tawag? Coco Burger. Coco Burger. Ang baho pakinggan. Parang mas enticing pa yung pandiko. Yung panderegla. Ano nga kwan? Okay lang. Men's burger. Men's burger. Sige na, showbiz na. How about putok lakay? Putok. BDO. Di ba? Ito na nga, kain tayo scandal ni Erlyn Budol. Ginawa naman ng kanta at music video. Para yung kanta na, ano ba yung latest na kanta na yung lisensya mo. Ayan, di ba? Yung ibigay mo, akin na lisensya mo. Lisensya mo. Di ba ginawa ng kanta yan? Lakay. Ngayon naman, ginawa din ng kanta itong Kain Tayo. Alamin natin, pakantahin natin si Aliyah ng Kain Tayo. Pakinggan nga natin yung Kain Tayo music video. Oo. Ang ating showbiz princess, Aliyah Ikatlo. Aliyah. Patikim, Aliyah. Lakay at Sister El. Kung nga tayo ay excited sa bagong niluluto ng MBC, ang aktres naman na si Erlyn Budol ay excited na rin na ilalabas niya palang lakay at Sister L ang kanyang music video na pinagmagatang Kain Tayo. Sa Instagram, pinost ni Erlyn ang behind the scene ng kanyang music video. Noong Disyembre, lakay at Sister L ay nag-voice lesson pa siya bilang paghahanda sa i-release na kanta. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga sumuporta sa kanta ni Erlyn, pero meron din namang mga bumatikos dahil ginagawa daw nitong katatawanan ng issue. At ang sabi pa ng ibang netizen, lakay at Sister L, ay naro-romanticize daw ang cheating at nanonormalize daw ang pagiging mistress. Matatandaang nag-trending si Erlyn dahil sa umano'y conversation scandal sa kanyang co-star na si Rob Gomez. Sa naturong konvo, nabanggit ni Erlyn ang salitang kain at dinepensahan naman ito ng aktres. At sinabi nga, batuhan lang daw nila ito ng linya para makabisado ang script.
Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Catlo. Asa yung sample nung Kanta ka. Kanta. Nakayat, Sister Ay, El. i-release pa Wala lang. I-release pa lang. Okay, Okay. Sayang di kita mapapakanta. Kakaiba ang transformation talaga itong si Harleen Budol. Oo, lakay. From Umbrella Girl to ngayon ay beauty queen, isa ng sikat na actress. Yes, Oo. lakay. Kaya nga di makapaniwala si Mr. Sergio Ortiz Luis ng Employers Confederation of the Talaga Philippines. lakay. Sa bagay. Tsaka dati siyang dancer ni Willie Revillame, lakay. Oo, pero bago naging dancer, Umbrella Girl yan ni Mr. Sergio Ortiz sa East Ridge Golf and Country Club sa may Antipolo. Maganda Ayan. naman kasi talaga siya lakay dati pa eh. Hindi ko nga alam ba't siya tinatawag na hipon eh. Ayan, lalo ta medyo nabago na yung mukha niya and then katawan. Ayan, pang beauty queen na talaga siya. Galing naman talaga Galing mag-alaga ni Mr. Sergio Ortiz Luis. Okay, Miss Aliyah, maraming salamat. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Catlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas magaling na mag-alaga ng Umbrella Girl yung golf player sa Intramuros Golf Club. Sino? Taga-customs. Itago natin sa pangalan. Tago na sa pangalang Junior. Oh my gosh. Napagtapos niya ng college. Ay, talaga lang. Sinuportahan, pinag-aral, eskola. Ngayon, yung Umbrella Girl niya, nagtatrabaho sa customs ngayon. Ayaw mag-iwalay. Baka kilala mo yan, Popoy, Commissioner Bien Rubio, ha? Ganyan na ang buhay. Ayan. At sa mga golfers na ganyan na hindi madamot, tumutulong mag-aral yung... Share your blessings. Ayan, kita mo, ha? At yan ang kabuuan nating palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister Elpo, Elaine Apit. Mga balansyadong balita, susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Ingat.